Brothers and sisters, saan ba si Paulo? Ayan. So brothers and sisters, we are celebrating today. 20 years ago, we have a priest, Father Brian, and also Father Daniel. They are missionaries of God's love. They started a little Bible study for young people with Tita Sally in Batasan. There's a chapel there called Banal na Puso, the Sacred Heart, no? And then from that small Bible study for children, for young people, in 2006, we transferred here when we became a parish and what is now called Youth Alive Ministry, no? So marami pong mga brothers and sisters na naging part at member ng Youth Alive. If for one reason or another, na-involve kayo sa Youth Alive, at least yung nandito, no? Can I invite you to stand, please? Yung mga alumni, mga current members, mga nasa youth ministry natin, if you can stand, yung mga members at alumni ng Youth Alive, please stand. Sige, huwag kayong mahiya. Ayan. Palakpakan po natin sila, no? Salamat sa Panginoon. Marami pa po sila, nahihiya lang yung iba. Please be seated. So yung work po ng Youth Alive, I just want to highlight, no? It's really to give hope to young people who are finding, in a world that is losing hope. Ang vision po na nakita ni Father Brian, it's like yung parang usbong. Alam niyo ba yung usbong? No? Yung parang shoot, umuusbong pa lang, no? In a world that is filled with hopelessness, yung kanya pong nakitang vision that Youth Alive will become a place where young people can experience hope through fun, faith, and friendship. Invite ko lang po si Paulo, one of the founding members po ng Youth Alive, just to give us a very short testimony kung paano siya na-bless, no? Paano siya binago ng Panginoon through our youth ministry. Palakpakan po natin si Paulo. Magandang gabi po. Ako po si Paulo. Hello. Maraming salamat po, Father Alex, sa pagkakataon nito na mapagbahagi, lalo na sa paggunita ng ika-2 dekada ng Youth Alive. Kung babalikan ko po ang simula ko, honestly, hindi agad malalim ang dahilan kung bakit ako nagsimulang pumunta. Regular attendee lang po ako noon, Knights of the Altar, tsaka encourage kami sumama kasama iba pang mga servers, choir, Legion of Mary. Pumupunta ako para po sa pansit at juice. Salamat po sa pink-check. Pero may unti-unting nangyayari. Hindi ko namamalayan po, Youth Alive was slowly shaping me. Mula sa pagiging tinuturuan, napunta ako sa pagiging responsable para sa iba. Eventually po, naging leader ako at naglingkod bilang full-time youth worker sa maikling panahon. Ang pinakamalaking binago ng Youth Alive sa buhay ko, at ito po talaga yung gusto kong i-testify po, yung mission. Akala ko po noon hanggang Don Antonio lang ako. Akala ko dito lang po umiikot yung kaya kong matulong at ma-reach. Pero nagbago po yun nung makarating ako sa Mindoro, sa Mangyan Mission Area po. Doon ko natindihan na ang mission ay hindi lang tungkol sa activities. Mission is about presence, pakikinig, pakikisama, pakikipamuhay at paglilingkod. Alam niyo po mga kaibigan, pinakatumatak sa akin yung pagkakataon na makapag-lead ako ng Life in the Spirit Seminar para sa mga kabataan po doon. Sa bawat LSS, may kaba at excitement. Hindi lang dahil kailangan ko magturo o mag-organize, kundi alam ko po na may mga buhay that are being touched sa bawat salita at kwento. Hindi lang po ito simple talk. This is a chance para makita ko ang puso ng kabataan, ang kanilang pagkasabik at minsan, yung takot po nila o pag-aalinlangan. Tuwing nakikita ko ang mga kabataan na unang beses naranasan ng pagmamahal ng Diyos,
Yung mga matang napupuno ng luha, yung mga ngiting may kapayapaan, yung katahimikan na bumabalot, pagkatapos ng bawat prayer or reflection, na talagang na-experience po ng mga kabataan natin lalo ngayon. Doon ko talaga naramdaman that God is real at kumikilos siya sa buhay nila. Doon ko rin nakita ang halaga ng belongingness po, mga kaibigan. Hindi lang sila nakikinig, nararamdaman nilang kabilang sila sa isang community na tumatanggap, nagmamahal, at handang umalalay sa kanila. Sa bawat kwento at reaksyon nila, nakikita nila na may lugar sila, may boses po sila, at merong taong nagmamalasakit po sa mga kabataan. At sa prosesong pong iyon, mas lalarik ko rin naramdaman yung aking purpose. Natutunan ko magtiwala sa sarili, maging pasensosyo, at sensitive sa damdamin ng iba, at pahalagaan ang bawat moment ng pakikipamuhay at paglilingkod. Dito ko na-realize na mission is not just about giving. It's a journey where both the youth and the leader grow and are shaped. Ngayon po, isa na akong professional, media practitioner, and licensed teacher na rin po pala ako last year lang. At may sarili na rin po ang pamilya. Sa simbahan ko rin po nakilala yung aking asawa, si May. Wala po siya rito. At ngayon po, excited ako maibahagi ito sa aking anak na si El. Umaasa akong makita niya sa buhay ko na ang pagsisilbi ay hindi nasasayang at ang paglabas sa comfort zone ay nagbubukas ng mas malalim na kahulugan ng buhay. At dahil sa lahat ng aking natanggap, ang pananampalataya, ang pagmamahal, at ang pakikiramdam na kabilang ako, pinipili ko ngayon na magbahagi po. Magbahagi ng oras ng kwento, ng buhay, sa pamilya ko po, sa komunidad, at saan man ako dali ng Diyos. What I received was love. And love, when it is real, it is always meant to be shared. Maraming salamat po. Salamat, Paolo. No? Isa lang po si Paolo sa mga kabataan na naka-encounter sa Panginoon, nakaranas ng pag-asa, at higit sa lahat, no? Naging channel of blessing para sa ibang tao. Sa Ebanghelyo po natin, ganun ang ginawa ng Panginoon. Si Pedro, tinawag niya, yung kanyang kapatid na si Andrew, tinawag niya, sabi niya, halika, sumunod ka sa akin. At hindi na isda ang uhulihin mo, kundi ikaw ay magiging fishers of men. No? Ang mga tao na ibabalita mo sa kanila ang tinanggap mong pagliligtas. Tapos tinawag din niya ang magkapatid na si James at si John, at sila naman iniwanan ng kanilang ama, ang kanilang kabuhayan, para sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lang nung unang panahon tumawag ang Panginoon. Ikaw at ako, tinatawag pa rin tayo niya na sumunod sa Kanya. No? Even today, Jesus is calling you to follow Him. No? Katulad po ni Paulo at yung mga youth alive na brothers and sisters na narito, yung mga kabataan at mga pamilya na nagmimisyon, ikaw din tinatawag ka ng Panginoon. Halika, sumunod ka sa akin. Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging disciple, no? Na pagiging alagad? Number one po, it's a relationship. No, ito talaga yung pinaka-importante. Yung mga programs, events, activity, kahit itong charismatic mass, ito ay instrumento lamang upang palalimin ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. To deepen our connection with the living God. Amen? So mga kapatid, kung may pagkakataon kayo at mga programa na nakikita kayo para palalimin ang relationship niyo sa Panginoon, no, mag-invest kayo doon. Kasi talagang sobra-sobra, no, ang pagpapala na ipinagkakalob ng Panginoon.
It's about relationship, a living relationship. Isang buhay na pakikipag-ugnayan. Minsan nasasaktan, nakakasakit, minsan nangiiwan, minsan bumabalik, minsan nakakagawa ng maganda, at minsan din nakakagawa ng kasalanan. Pagka buhay ang relationship mo, no? A living relationship with God, kasama yan sa drama, kasama yan sa journey, kasama yan sa pagmamahal. Diba? Yun naman ang nagpapalalim ng pagmamahal. Yung alam mong wala ka nang masasabi na ibang dahilan, kundi pinatawad ako ng Panginoon. Naawa sa akin ng Panginoon. Alam niya ang aking kadiliman, alam niya ang aking kasalanan, pero still, tinanggap ako ng Panginoon. Brothers and sisters, hindi pa huli ang lahat. No? Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, mas malaki ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Kahit gaano kalalim ang nagawa mong pagkukulang, or kung ikaw ay nababaon sa kadiliman, sabi nga sa Ebanghelyo, no? The people who live in darkness have seen a great light. At sino yon? Si Jesus. No? The greatest light sa buhay natin. Pangalawa, no? Ang pagiging disciple, hindi lang living relationship. It's about learning. It's about growing. It's about making mistakes, knowing na si Lord, bibigyan ka pa ng isang chance, at ng isa pa, at ng isa pa, at ng isa pa, hanggang maging marunong ka na. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Learner, follower. No? Sabi ni Lord, pagka ikaw, sumunod ka sa Kanya, magiging katulad ka niya. No? You will become like Him. Magiging katulad ka niya. Kaya, mga kapatid, kung meron kayong opportunity to grow in the Lord, mag-attend ng camps, mag-attend ng mga retreat, mag-attend ng mga conference, ng rally, every Sunday, kahit nag-serve ka na sa ibang araw, sa ibang oras, every Sunday, when you come here, no, you are being a disciple. Bakit? Kasi you're learning, you are growing. Kung magkamali kang isang beses, no, the Lord, okay sa Kanya yan. 5 beses, ano nga sabi, no? 7 times 7. Kung magkamali ka, no, papatawarin ka niya. Bakit? He is a God of second chances. So kung naghahanap ka ng second chance, you are very welcome. Lahat tayo, no? When you are a disciple, you are a learner. Last na lang po, no? Anong bang pagiging disciple? A relationship, a living relationship, no? Pangalawa, you are a learner. You are growing. Last na lang po, no? It's about charity. Ang pagiging disciple, it's about charity. No? When you decided to follow Jesus, no, there's no turning back. Kakantahin natin 'yan mamaya, no? When we choose to follow Jesus, there is no turning back. Hindi dahil magaling tayo, marunong tayo, there's no turning back kasi si Lord, He will never let you go. Hindi Kanya bibitawan, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Bakit? Kasi gusto Kanya maging channel of His charity. Anong ibig kong sabihin? Kung nakakaranas ka ngayon ng pagkakamali o pagkukulang, marahil sa kung ano-anong kasalanan ang nararamdaman mo, tapos nagbalik loob ka kay Lord, ang mangyayari, kung ano yung pinagdaanan mo, kung saan ka nadapa, kung saan ka nagkamali, kung anong bisyo yung napagtagumpayan mo, most likely, ikaw ang gagamitin ni Lord na instrumento para sa mga tao, kabataan, pamilya, mga magulang, kapitbahay, kaibigan, na yung pinagdaanan mo, pinagdadaanan nila ngayon. Na yung krus na naranasan mo, most likely, yan din, gagamitin ka ng Panginoon. Kasi alam mong nangyari, na pag tinanggap mo si Lord in a living relationship, when you say yes to Jesus, ang nangyayari, nababago ang buhay mo. Nagkakaroon ka ng liwanag, nagkakaroon ka ng pag-asa,
nagkakaroon ka ng pagpapatawad. So mga kapatid, no? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, no? Keep holding on to Jesus. Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, kasi pag napaglampasan mo yan, o kahit hindi pa nga tapos gagamitin kanyang instrumento na blessing, pagpapala sa mga tao, ganun din ang pinagdadaanan. No? Bakit? Kasi effective ka na witness. Hindi na theory at hindi na parang knowledge lang ang alam mo. Real life experience. Tunay mong naranasan ang kinikwento mo sa kanila. Tunay mong pinagdaanan ang mercy ng Panginoon na binigay sa iyo. At anong mangyayari? In a world where there is full of hopelessness, you will become a sign of hope. No? Jesus will become a sign of hope through you. So brothers and sisters, no, tonight, after communion, we will sing a very beautiful song, no? That Christ is enough for us. Hindi dahil magaling tayo, kundi kailangan natin siya. Bakit? We are disciples of Jesus. We are followers of the Lord, no? Living relationship, we are learners, and then we are also called to love, no? So, a living relationship. Keep loving the Lord. You are a learner. Keep growing in the Lord. And most of all, you will become a channel of His love and charity for others.